Oh
ta mag-ato sa tithes and offering, akong pagbabasa ng pulo sa Ginoo. Panultiho, mga makita sa panultiho 11 verse 24. May mga taong walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anang sila kadato. Adunay naghikaw sa angay, unta niya ihatag, apan nag-anang hinuong siya kapagos. Ang pulong no, nag-remind din niya, nga ang i-bless niyo sa Ginoo ang manghinatago mo na kita magpadayon jud ug ato jud na siyang everyday jud nga maghinatagon sa matag usa para mas more nga i-bless jud sa Ginoo. Mao na to ibay ng tulong maya. In Jesus' name, amen. Amen. No, ang dama na ito mga halat no sa pagkiliwas. Luhatay sa kalimutan, iyan sa Ginoo. Luhatay sa kalimutan, iyan sa Ginoo. Kung sa kanya, sa malayong Hello. Mag-pray ka sa alang sa ato ang offering. Let us pray. Salamat, Ginoo, hindi nga halad na gibalik sa imong katawhan. Diha kanimo ang iyong pagpasalamat sa imong kaayo ug pabor na ipakita sa kasatag sa kanamo sa imong kaluhian. Lord, bless kini na sa lapig at kini Ginoo gamit responsibly para sa kalayaan, para sa kalabuan sa mga buluhaton. Ini nga iglesia Ginoo. Panalangin usab kining imong mga katawhan, panalangin ang ilang mga panagbaho, negosyo, ang tanan nga ilahang mga paghago ug paningkamot. In Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Amen. Usab ka dako kay nga pribilehiyo kita makaduol sa Ginoo ay naa karon sa kagahion. So as usual ang atuang timuon una ta mamati sa pulong sa Ginoo. Makikistorya una kita sa Ginoo. Makikistorya ta kaniya karon ang kagabion. Tungod kay mao kini ang labing importante nga buot sa Ginoo nga madumog nga higanato. Kita makikistorya nga kaniya. Di lang kay makikistorya ta niya kay natay problema, natay mulog sa iyaha, natay isumpong sa iyaha, pero makikistorya ta sa iyaha as if namuragid nato siya og amahan. Makikistorya ta siya sa iyaha nga sama sa atong amahan nga di lang panahon sa natay gikinahanglan, di lang panahon nga natay pangayoon, natay gusto nga maangkon, kundi buot nato ang istorya sa pamamahan, buot kita istorya kaniya sa bisan unsa nga klase nga topic na buot natong ablihan diha sa ilaha. The same na diha sa ato ang Ginoo. Ang kinahanglan na makikistorya ta nga kaniya. Dili tungod kay aduna tay problema, kundi tungod kay gusto sa Ginoo. Makikistorya ta sa iya gusto sa Ginoo, madungog niya ang ato ang tingog. So tonight gusto na ko na magpasalamat ka sa Ginoo. Kaduha, gusto ko dako na ikaw kanang makikistorya nga na kaniya. Napakay problema, napakay gusto isumbong sa iyaha, napakay gusto pangayoon sa iyaha. Tanan-tanan na gusto nimo tawag ka na, gusto nimo nga i-istorya sa Ginoo karon ang gabihan. So, yapin na lang po ang imuhang o ang atoang mga kaigsuunan nga nagmaluyahon. Sila unta, magpadasigon, o kinsa man sila ng mga tao, utob sa imong mahinumduman, yapil sila sa imuhang mga pag-ampo.
Either kini ba is sa imuha nga family, kini ba siya is mga tao nga duol sa imuha, mga tao nga itawag nato na special para sa imuha. Nga dili nakita nimo nga sila usab nga kinahanglan og Ginoo diya sila kinabuhi. Please include them diya sa imuhang mga prayer. Kay wala pa imposible diya sa Ginoo. Ug ato ang mga kaigsuonan na nagamalulihon diya sa espirituhan na pa. So, mag-pray ka, kagano na po kahimayunan na mag-pray diya sa imuhang lipunanan. Yes, Lord, dalay kong kagayon, ay nagkagnaan karon sa kagabion Ginoo. Salamat gayon Ginoo, kay ikaw Ginoo naghahatag ka na kahigayunan. Na kami Ginoo makaduol na kanimo, makapasalamat, makaampong na kanimo, makahangyo na kanimo. Salamat Ginoo kay doon namin kagawasan Ginoo. Namuduol gayon gana kanimo Ginoo. Salamat kay imo kami kinala dali sa imong balay na lapuanan. Niini nga kagabihon Ginoo, aron nga maistorya ka, masumbungan, mapasalamatan Ginoo. Lord, salamat sa mga kahibulungan ng mga buhat dali sa mga kinabuhi. Salamat gid sa imong amuma, pag-atiman sa matag usa ka namo Ginoo. Lord, nakita nimo kini imong mga katawhan. Wala ko masahit kung sa may ang mga problema. Kung sa man ilang ginagdian, karon sila kinabuhi. Pero ako Ginoo nagahagyo nga kanimo na ikaw Ginoo magpatalinhog sa ilahang mga prayer Ginoo. O magasusi Ginoo diha sa ilahang mga kasing-kasing Ginoo. Kung sa gayon ang ilahang gayon na gikinahanglan, kung sa gayon ang handog ni Ginoo. Nag-aampo sa Ginoo na padayon ikaw Ginoo nagapanglibok sa mga kinabuhi. Sa mga kaigsuunan namo nga sa kalihon Ginoo. Ano namin mga kaubanan na taod-taod na wala naman sila ikita Ginoo. Kung kailaka kung kinsa kini sila Ginoo. And I pray Lord na sila Ginoo mahinundon na lang kanimo. Pinagis paghikap nimo sa ilang kasing-kasing sa ilang mga kinabuhi aron sa ingon ni ana sila usab paghatag ug pagtagad kanimo mga mainiton sa ilang espirituhan ng bahin na magita o mga lagay nila kanimo Ginoo. Sa among mga minahal sa kinabuhi, nahigalaan, nasayod kay Ginoo nga naami mga bahin sa among pamilya, mga sakop sa among kanimalay, mga kaparyantihan, mga kahigalaan, hindi wala pa din makaila kanimo as the Lord and Savior Ginoo. I pray Lord na ilahay ikaw nga masinati niya sila ang kinabuhi. Na aduna sila yung knowledge bahin kanimo, kung mahisugod sila kanimo, kung mahitabo lamang kini Ginoo, kung sila Ginoo, kung ila kanimo, kung simpa kanimo, mutuo kanimo, o magatugyan sa mga kinabuhi diya kanimo Ginoo. Lord, salamat sa kayo sa inyong bugma Ginoo. O ang ginasalig, kinatugyan kanimo ang tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Dili ka magalangan, diretso ka sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Gunda po ngayong gabi sa tanan. Kung doon na mo yung mga Biblia, abigupad ka na ako sa libro sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 11. Romans chapter 12, verse 11. Nag-ingon siya dria sa verse 11. Ayaw ka mong pag tinapulan. Tinoon, pag mainiton ka mo, diha sa Espiritu, alagarin ninyo ang Ginoo. Diyos, mga panalangin sa pulong, mag-pray ka, Ginoong Diyos, salamat sa iyong pulong, na nabasa, panalangin kini Ginoo, ang kinimasabda na mo, tututing ang kinikimong pulong, mag-kabang, magkapanday sa mga kinabuhi Ginoo, sa tangapaabot kami sa pagbalik niyo Ginoo. Huwag ginasalig, ginatugyan kayong mga tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Ang atong mensahe, karon nga gabi magahisput kita ni ginatawag Fire Up for God. Adunay usa ka istorya may tungod sa usa ka batanon. Kini nga batanon usa ka pulihan. So, matag ulit niya gikan sa trabaho, ubati siya ug kakapoy siya pisikal na lawas tungod kay grabe niya o panarbaho. So sa kakapoy, ang iyang himuon,
maghaling siya. Unya, tungod lagi kay maabtan siya sa kakapigid sa lawas, iyahang nga biyaan ang iyang gihalingan. Unya, pagbangon niya, pagmata niya, naupos na ang kahoy. Wala gayon siya naluto. Tungod kay nakatulog man siya sa kakapoy. Diba usahay na nata? Ha? Sa kakapoy, wala na ito napansin. Nga na tayo trabaho, gawa na ito, gibiyaan na ito kay pahuli sa takadali. Kung nakatulog ka sa kakapoy, pagmata na ito, wala na. Ha? So inana na itabo sa iya. Sumingon ang pagkaon ngadto sa usak ka silingan niya nga tigulang. Lingon siya. Manong, ano ba nga mataghalin na ako sa kahoy o sa abuhan gamit ang sundot? Na di man sa maupos magyod nga tigil ka po maaptan na makamata ko nga nagasiga. Pag mata na ako wala na, palo na. Ito ba ang mao karon nga tigulang umingon siya? Sabi mo dong, nganong mapalong ang mga kalayo, tungod kay wala nimo gisugturan. Kinahanglan nga kung maghalin ka, kinahanglan nga imuha gyud na kanunay nga sugturan para dili mapalong ang maong nga kalayo. So the same po na sa ato ang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Kung dili natin kini pakalayuhon pagbalik o pakalayuhon kanunay o i-maintain sa nakto na pagkastorya, posible mapalong gayon siya. Now, ingon pa, spiritual fervor, intense or passionate feeling of attitude. Kung sa ingon pasabot aning spiritual fervor, pasabot ani espirituhanong kadasi o espirituhanong kainit. Now, kung saon aron nga magapabilin kita nga madasigon o mainiton sa atong espirituhanong kinabuhi. Kung saon? Una, set the fire. Kinahanglan adunay intimacy. Kung yung tag-set the fire, dapat nagakalayo o nagakayo ka. Kaya kung wala ka kakayo, wala yung fire nga naitabo. For example, katong abuhan na naay naghalin, ay nagsuglod dito gisugdan niya o dukit, o sabi tawag sugdan niya o sindi ang maong kahoy para mong siga. So, aduna na ibang pasabot aduna na yung kalayo. Ano ba? Kahit kung wala yung kalayo, wala yun yung tinatawag na espirituhanong kadasi kung wala yung kalayo. Usually, masinati natin isa, pinakon. Bago pa ka nangalagad sa Ginoo, masinati natin isa nga may kainit ka sa pag-alagad sa Ginoo. Pero unsaon man na ang maong kalayo dili mapalong. Sama sa advice sa maong tigulang ngadto sa batan-on para dili mapalong ang maong kaho kalayo kay imong gidagkutan o gisitihan, kinahanglan kanunay nimo nga sugnuran. So kinahanglan ingon na mga Kristohanon para kita padayon nga magasiga alang sa Dios, kinahanglan nga aduna kitay intimacy. O pasabot sa intimacy sa Bisaya pa, aduna kitay pagpakigsuod sa Dios. Kinahanglan makigsuod na sa Dios. Dili pwede nga sa diha nga nakaila ka kaniya, sa diha nga nag-decision ka nga mag-alagad sa iyaha, o isurrender ang imong kinabuhi diha kaniya, hindi enough na, wala na kay himuon. Igsuon sigurado, mapalong o mapalong gayon ang gibatik ni mga kainit. Walay nabantayan ako nga daghang Kristohano na, ano man ka ni Anto, grabe man ka madasikot, grabe man ka init sa pag-alagad sa Ginoo, pero karon di na lagi mong simba. Di na lagi na ako pakita sa simbahan. Tungod kay, wala niya maminti na ang pagpakigsuod sa Ginoo. Manay importante kita, aduna kita yung pagpakigsuod sa Ginoo. Ingon pa ang Leviticus chapter 6,
chapter 6, verse 12 and 13. Nag-ingon siya diri ug ang kalayo sa ibabaw sa halaran kinahanglan kanunay nga magdilaab sa ibabaw niini. Dili kini palumon ug ang pari magbutang niini ug sugnod matag buntag ug ipahimutang niya sa ibabaw niini ang halad nga sunugon ug iyang sunugon sa ibabaw sa halaran ang tambok sa mga halad sa paningpakigdait. Ang kalayo magdilaab gayud kanunay sa ibabaw sa halaran kini dili palumon. Gigamit diri ang example kining ilahang panahon sa ilang pagpanghalad. Maghalad sila og pinatambok na baka o karnero o unsa ba nga pinatambok na pwede nilang ihalad sa Ginoo. Samtang ibutang nila kini diha sa ibabaw sa halaran, ila kining sugnuran. Ug karon nga magpadayon ang pagsiga sa mao nga kalayo kinahanglan kanunay kining sugnuran sa pare nga maoy natahasan nga mao'y buhalad sa halad nga ilahang sulugon nga mao'ng halad sa pagpakigdait. The same po na mga Kristohano. Kinahanglan kanunay kitang magadilaab diya sa Ginoo. Pinaagi sa pagpakigsuod nga na kaniya. Unsa man yung mga pagpakigsuod, apil na diriya pag-ampo, pagpasalamat, pag-adto sa simbahan, pag-apil sa mga buluhaton. Mao man siya ang makatabang kanimo nga ikaw mahisuod sa Ginoo. Kay kung wala kay panahon nga ihatag ani ng mga area sa imong kinabuhi, mapalong ang maong kainit nga gibati kaniadto. Mao ni siya magsilbi nga kahoy para magpadayon ang imong pagsiga. Ikaduha, keep the fire o keep the fire. Meaning, dapat adunay consistency. Kung mayutag consistency, kinang pagka makanunayon. Dili pwede nga, nagsiga ka karon, pero dili ka lahutay ang siga. For example, nagluto ka o saging. Kunya ang imuhang i-prepare na kahoy kay pinalang kapudyot. Kunya pag pasiga nimo sa pagluto nimo sa mao nga saging imong giluto, nahurot ang imong kahoy. Kunya ilaw ang imuhang saging kay wala naman kay laking sugnod. No? Nabisag gusto na utan nimo kung wala kay laking nga sugnod di batiwas og luto ang imong mga saging nga giluto. The same gud na sa atuang pagkalayo diha sa Ginoo. Kinahanglan consistent ta, kinahanglan mapinadayonon ang atuang pagkalayo. Dili pwede nga dibati ka kainin karon sunod Domingo, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, and then pag-abot sa nilabay ng mga panahon o paglabay sa pagpila ng mga panahon, wala na, dili na kakalabutan. Kami na pag-abot sa mga pagsulay, mga problema, kami na kung nakay mga prayer sa Ginoo, wala gitubag. Kung na sa mga rason nga nung mapalong ang imong kalayo, maluya ka. So dapat consistent ka kay para inibalik sa Ginoo, may kaplagan ka na nag-alagad sa iya. Di ba na sa Bible? Ingon ang Bible, ang nahimna, maulahi. O ang naulahi, mahimna. Ano man? May mga posibilidad na nung maulahi noon ka, imbis na una ka, is nung wala kang kalahutay. Ha? Sa una ka, nag-usok pa ng mga movies sa una dito sa mga end times. Ang mga end times, mga katapusan sa kalibutan, mga Christian na sa mga movies, unang panahon nga, hindi dapat natawag sa una. Mga dugay na nangalagad sa Ginoo, pero pag-rapture, nabilib. Ha? Sa South Africa, may isa ka pastor na evangelist. May ilado po sumuro na sa South Africa. Nag-aduna siya prediction. Nag-predict siya na niadtong September 23 o 24. Ano na dapat sa 25? Lunes o Martes. Nag-predict siya na mag-rapture na. O, ito kuminsa na pumatay. Kung mag-rapture ni, ay kung dili ni madayon iyang prediction, mura ko pareha din isang tiguloy. E posibleng ano, iyang ipanindigan ni nga doon ay rapture.
Kaya lang, kasi gingon siya nga, nag-rapture ka, bilhin na kita. So, napangutana niya kung mahitabo na nag-rapture, sigurado ba yun ka na madala ka in-rapture? Ang reason nga nung doon ay mabilin sa panahon sa rapture, inugtumitin siya. Sa panahon sa rapture, di lang ang unbelievers or non-believers ang mabilin. Ang mabilin ani, apil na itong mga hilaw na nangalagad sa Ginoo, na nangalagad siya sa Ginoo, pero ang Ginoo, wala gid siya relasyon sa Ginoo. Katong Domingo, nga adunay, cambio. Bang mangilog yun na siya. Katong Domingo nga nag-bapmen, may isang mikro sa, ako lang i-share sa inyo, sa Jordan. Nag-share siya about sa iyahang kasinatian niya sa Ginoo. Matod pa niya, 34 na siya katuig na nag-alagad sa Ginoo. Pero na-realize niya, wala siya relasyon sa Ginoo. For 34 years, katong tuig 2018 pa lang siya nakadawat ginunanay sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sumatod niya, dilikod pa sa buwan nga dugay na diitang nangalagad sa Ginoo, matawag na gidaita nga save na gidaita, naluwas na gidaita, matod pa niya. Kundi kinahanglan ikaw mismo aduna gitay personal nga kasinatian ng Ginoong Jesucristo diya sa imuhang kinabuhi. So ingon pa niya for 34 years katupang 2018 pa lang po na tinuod niya nakaangkon sa kaluwasan. Gibautismuhan siya itong mga panahon itong niyaking mga kapanahonan pero wala siya makasagot. Tigulang na siya. And then, 34 years na po siya nangalagad sa Ginoo. O inon pa niya, kaya ang tinuod nga linuwas, o tinuod nga kailangan ang Ginoong Jesucristo Diyos, diya siyang kinabuhi. Siya mutubo, siya mahimong hingkod diya sa iyahang espirituhan nga bangya. And again, mahimo siya masinuportahon sa buluhaton sa iglesia. Pero kung nagapaspay lang ka, nagabaliwala lang ka, ingon pa niya, basi kinahanglan nga magsusi ka sa iyong kaugalingon kung naabag yun si Jesucristo, naabag kay relasyon ng Ginoo sa Jesucristo, Ginoo ko dito. So walang kinahanglan consistent ka, kaya kung humulong ka, o bukalikon niya, o rapture, kasi mabilin ka, o mahitabo ko niya itong ingon sa Bible, nga ang nahimuna, naulahi, o ang naulahi, nahimuna. Kaya kung pasabot, dili ang kaluwasan, dili mo pasabot, nga dugay na ka nangalaga, sige no, luwas na yun ka. O katubag mo na nangalaga, sige no, posible mabilin to. Kung dili, nagamatter diri ka, kung kano sa adyod ka, nila ang Ginoong Jesucristo diya sa imong kinabuhi. Kung kanos agad nga tinud-anay ka, nga mituo, misalik, o midawat ka niya, ingon kay mo ang Ginoo maluluwas diya sa imong kinabuhi. Katapusan, spread the fire. Kasi pasabot din nga spread the fire. Dapat adunay, kinatawag nato dispersity. Kinahanglan ang kalayo nimo, mukaylap siya. Nabi kang sunog ka, adunay duha ka klase nga pagdaog. Ang pagdaog nga katong naalam sa usa ka tapo o katong pagdaog nga katong budako ang kalayo. Meaning, kung mahagpas ka sa bukid o napulo ka hectares o magbasa ni mga tanan, kunya, kung nato ni mo kauban, nauban ni mo, pwede na masunog na tibuok 10 hectares ngayon mong hinagbasan. Pero kung katong sunog lang nga, itapong lang mo sakbot, nakalalayo sa diha, rapod ng kalayo niya. Pero kita na mga Kristohan yung dapat kini nga kalayo, nato, dili lang kay kini siya
kini siya lahutay kung dili kini usab kailap ng kalayo. Meaning dapat makatakod ng imong kalayo. Ang imong kainit sa pag-alagid sa Ginoo, makatakod siya. Mukailap siya. Dili kay sa imo lang siya. Dapat mukailap siya. Mudaghan siya. Mudako ang iyang cook up sa imong kalayo dito. Dapat ingon ni anak ka na klase na Kristohanon. Ingon pa ang 2 Timothy 1:6. 2 Timothy 1:6. Tupusan na niya ng verse. Ingon sa versikulo 6, matod pa dahil. Tungod niini, ako nagpahinumdum kanimo sa pagpasiga, pag-usab sa gasa nga anaa kanimo, pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kahon. So iyang gihatag katong kalayo si Paul ni siya, o posible ang iyang ingnan niini na si Timoteo. Ug ningon siya na kanang kalayo nimo diha o kanang kalayo nga naa sa imuha, pasigahon nato na usab. Pinaagi sa kuwang pagpandong sa imuha, meaning pag-pray sa imuha, na kanang imong kalayo nga nasinatian, instead na mapalong na siya, mahimo na siya mapinagayunon o mahimong bukailap. And even si Paul, ang kalayo nga naa sa iyaha, mitakod na ito kay Timoteo, manay pasabot na ni kailap. Magwalit ta, manangyaw ta, magdasit ta sa uban, na sila padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Pasabot anak, di kailap ang imong kalayo o di pa kailap dito ang imong kalayo. Conclusion. Do not offer a strange fire to God. Ayaw gayon i-offer sa Ginoo ang dili tinuod na kalayo. Kay kung atik-atik ang imong pagkakristohanon, igsoon, di ka kalahutay. Tingnan naman, fake man ang kalayo na yung di-offer sa Ginoo. Kung atik-atik lang na bituo ka sa iya, atik-atik lang na gilawat mo siya, ilakaan niya, pero ang imong heart kay layo gid sa Ginoo, di ka kalahutay. Kasi pag abot sa mga problema, pag sulay, mutalikod ka sa Ginoo. Hindi na ka mubalik sa Ginoo. Kinabi itong nagmahalang backslide bitaw. Or ba na pinakagahit may dalahon pagbalik sa Ginoo. Ano man? Ako kung na sa Bible, niya supusupuhon na ka. Tubag-tubago na ka, niya supusupuhon na ka niya. Ana siya, baluganan niya, ginagin sa mubalik eh. So ito naman sa Bible. Pero ang tinuod, wala dito ay siya Ginoo sa Ginoo. So mga igsuon ko diya sa Ginoo, kinahanglan na ikaw magasiga ano na diya sa Ginoo. In this crisis, the church must not be a spectator. Kita nga iglesia, dapat dili lang daw kita spectator, kana nagabulat, nagapakapot, but doers and actors. Kung yung tag-doers, nagabuhat ka. Nagabuhat ka, and then nag-act ka sa ginapahimo sa Ginoo sa tuwa. Walay ulos na ang mga signage dito. Kung magbutang ka o signage, mahanag ka dito. Butangan nato, for example, butangan nato signage dira sa gawas. Butangan nato dira ang invitation. Come and be blessed. Ayun na. Come and be blessed. Kana ka signage, mo ni siya, spectator ka lang. Na wala kami kailap, hinoon sila ang gipaaniin mo. Which is, diligid siya kanabit ang mao'y gitudlo sa Bible. Kaya gitudlo sa Bible, panglakaw ka mo. Ano yung sa Bible? Ano ba yung uban, kung buka of signage na, doon ka mong mga giuhaw. Yang tuog ka, ang mga tawanan, giuhaw. Ang giuhaw lang, ito mga Kristuano siguro nga naluya, niya nakarealize siya na pagbalikon na ayun mo na sa Ginoo. Kini lang sila ang giuhaw. Pero kung atong ang ingnon ang kini mga non-believers or unbelievers way giuhaw, di na sila uhawan. Ano man? Na
naanad na silang life nila. Naanad na silang lifestyle nila. May sa, ano mo simba mong kuma? Ha? Kalabi sa kong kinabuya, kalabi sa kuang lifestyle, happy ko permitted ako. Kung ginanoon ko. So, sa may himuon, ang church karon ang mugawas. Manay pasabot na spread out. Mukay lang ka, dapat. So, manang mensahe karon na pagabion, nilagay-isgot may tungod sa kining fire out for God. Before ta muli, mag-pray po ta, mag-pray una ta, or kining ginatawag nato na mag-prayer ta. Ato ang i-pray this time, ato ang ministry, it is a church. Pray nato ang ato ang mga kaliabot na bulungaton. Ato ang Festival of Praise. Pray nato ang panginahanglanon. Kaya labi na ang registration, medyo bukat yun siya. And then ato ang food nato, although naan naman, kaya i-prepare na, pero i-pray na po nato sa Ginoo nga mahimong bastante siya. And then i-pray, of course, nato ang ato ang umaabot po na church anniversary, ang Thanksgiving, sa simbahan. Pray nato ang commitment, nato ang panahon, then nato ang mga pinahanglanon ng panahon na. Sabi na ang salapiano na Panginoon. And then ikatulo, pray nato ang kini nato ang umaabot na Christmas party. Kini man sa amin din ang mabihayon sa ito ang mga prayer na ito. Kaya ito ang permitting na pray, ito ang mga festival, ito ang church anniversary. Pero this time, ito ang include sa itong prayer, ito ang Christmas party. Kaya kung gasto ang festival, ang church anniversary, gasto po ang Christmas party. Kaya gawas na mag-provide ng food, bumalik ka magpunta o pang-change gift na ito. Diba? Kung mga hilig manghatag, palit, magluto sila, gasto dito sila kay panghatag ng nila. So, ito ang i-praise it. So, ganang lang ko sa, para sa sunod ng mga samanang na usawa, nahik na po ng mga prayer request na po ang naiyan. So, mag-pray ka, duko ang inyong ulo, and sapitan, Ginoo, diya sa inyong ugalingon, upang kayong utabang. Kaya Ginoo, andang bit siya ng utabang itibag sa mga pagkakot. Ingon ang pulong sa Ginoo na I will never leave you nor forsake. Ingon pa yun ang pulong sa Ginoo nga bungol ba ang Ginoo aron di niya madungog ang imong pag-ampo, o layo ba ikaw aron dili ka maabot sa kamot sa Ginoo. Subot pa sabot, wala gyud posible sa Ginoo. Kung mag-pray ka o magpakitabang ka ng kaniya, sigurado na iligid ang tabangan. Ihagid na tubagon ang atong mapag-angko as kining kinasingkasing o kining uyon sa ikaw. Mahanapot na langit nun, once again, nagaluon ako nga nakanimo, once kupobos ang kugalingan, nagahangyo nga nakanimo, na yung tubagon ang amuang mapag-angko ng kanimo. Dahil kami na nag-pray sa umaabot ng Festival of Praise, aside kay Ginoo sa registration, video book at yun, Ginoo. Pero aside sa kami, nagkakanin mo mahimong daan ang tanan, kundi wala may posible na nagkanin mo. Ako alam ang prayer, Ginoo, na i-provide din mo ang tanan, ang mga kinahanglan, ang mga registration, ang mga biyahe, tektahan kami, ang mga pag-stay dito sa sulod sa duha ka gabi o sa tulo ka adlaw, I pray Lord, ang ibanan, pagtahan mo kami. Then among food, ito mag-bless Ginoo na may bastante ang pagkaon na hindi tanan kung maabot yun sa last meals ng Ginoo before we mamulik, balik sa ibong po Ginoo. Tingnan man, padayon sa po nag-pray sa among maabot na church anniversary at Thanksgiving. I pray, Lord, na tagaan nili mong dito na panahon na ma-celebrate din na mo noong kadaugan, Ginoo. Kadaugan sa inyong kaayo din sa aming kinabuhi. I pray sa wisdom sa mong alagad na inyong pagagamiton
yan ang adlaw Ginoo. Ingon man I pray na i-bless ni mga matag usab, pinaagis ko provide sa mga panginahanglanon, mga galaskusan Ginoo sa pagkaon, sa uban pa namon ng mga palitunon o gayuman sa mga commitment Ginoo kami ko provide sa tanan. Bisa na Ginoo sa umabot namon ng Christmas party Ginoo, yes balik kining ang mahimong pinaka-less sa muang mga pag-ampo Ginoo, but this time Ginoo ako nag-pray na ikaw din mag-bless ang muang umabot ng Christmas party, nagis ko provide sa mga panginahanglanon o panpalabila ang salapian ng trabaho sa ito Ginoo, dahil usap ang mga galasusan yan ang niyang panahon. Nagaan minimum dito ito panahon, kung panagkiusap, panagsinagtanay niya, yan ang panahon na Ginoo. Lord, ikaw usap, mag-bless ako kung maulit karon, mag-uban, mag-aamping sa mga kinabuhi, mag-alayo sa mga kadautan, mga katalagmay, mga sa kadalanan. Ang tunas ng pagpapahulay ng mga gabi, together sa mga nilas kinabuhi, na ikaw din mag-atapon ka na mo sa iyong mga bilig ng dugo, o mag-aamping sa matang sa kanamo. Kung ang ginasalit, ginatugyan ka niyo ang panay, hagi-hagi ang tanan sa pagtindo, hinakot ang gugma sa Panginoon sa Kristo, ang pag-ambit at ang kalinaw, maging uban ka nato, hangtod sa walay na katapusan. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan.